Paano magiging maligaya ang isa? Anong mga prinsipyo o kalidad ng buhay ang kailangan? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. May araw ba na pag-agising mo pa lang sa umaga ay naitatanong mo sa sarili mo kung paano ko ba gagawing masaya ang araw na ito? Ano sa tingin mo? Masaya ka ba? Kung oo ang sagot mo, ano ang nakapagpapasaya sa'yo? Pamilya mo ba? Trabaho mo? O pera? Baka may hinihintay kang bagay na makapagpapasaya sa'yo, gaya ng pagtatapos sa pag-aaral, magandang trabaho, o bagong sasakyan. Hindi ka nag-iisa. Lahat naman tayo ay naghahangad ng kaligayahan. Parang naging goal na natin to eh. Ano ba ang kaligayahan? Ang kaligayahan ay ang pagkadama ng namamalaging kasiyahan mula sa simpleng pagkakontento hanggang sa malalim at masinding kagalakan sa buhay. Ngunit paano kung sasabihin ko sa'yo na may mga simpleng paraan para sumaya? Nakakaintriga, di ba? Heto na ang 10 bagay na dapat mong gawin araw-araw kung gusto mong mamuhay ng mas maligaya. Number 1, pagiging mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Natutulong ito para magkaroon tayo ng positibong damdamin, para masiyahan tayo sa magagandang karanasan, para bumuti ang ating kalusugan, para maharap ang ating mahihirap na problema, at para magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa iba. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng salamat. Dapat i-acknowledge mo ang magagandang pangyayari sa iyong buhay, gaano man kalaki o kaliit ang bagay na yon. Kung mapagpasalamat tayo, nagiging positibo ang tingin natin sa ating sarili. Isang magandang dahilan yan para maging mapagpasalamat. Kung mapagpasalamat tayo, gumaganda ang pakiramdam natin. Pati na ang pakiramdam sa taong pinapasalamatan natin. Bakit nakakapagpasaya ang pagiging mapagpasalamat? Pag-isipan mo ito. Kapag may handang gumawa ng isang bagay para sa'yo, hindi ba't ibig sabihin nito, mahalaga ka sa kanila? Nagmamalasakit sila sa'yo. Kapag nadama mo yan, magiging mas masaya ka. Lalo na tayong dapat maging mapagpasalamat sa Diyos. Gumugol ka ng panahon para isiping mabuti ang maraming pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa'yo at ibinibigay niya sa mga mahal mo. Kapag binubulay-bulay natin ang pagkabukas palad ng ating may lalang, lalo natin siyang pahahalagahan at mas madarama natin kung gaano niya tayo kamahal. Dapat din tayong maging mapagpasalamat dahil nakakatulong ito sa atin na maging positibo sa halip na negatibo. Kapag mapagpasalamat tayo, para nating hinaharangan ang negatibong kaisipan. Kaya mga positibong bagay lang ang naiisip natin. Hindi tayo nakakapagtuon ng pansin sa mga problema. Habang nagiging mapagpasalamat tayo, mas marami tayong nakikitang positibo. Kaya lalo pa tayo nagiging mapagpasalamat. Makikita mong mabisang panlaban sa pagiging negatibo ang pagiging mapagpasalamat. Number 2, mag-ehersisyo ka. Ang pag-ehersisyo ay makapagpapaganda ng pakiramdam mo. Habang nag-ehersisyo ka, naglalabas ang katawan mo ng mga endorphin. Ang endorphin ay mga chemical sa utak na nakapagpapa-relax at nakapagpapasaya. Tinatawag ng ilan ang ehersisyo bilang likas na panlaban sa depresyon. Tumutulong din ang ehersisyo na maging maaliwalas ang mukha mo, para lumakas ka, para gumanda ang katawan mo, at malamang na mas magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Kapag aktibo ka, nakikinabang ang cardiovascular at respiratory system mo. Nakakatulong din ang aerobic exercise para hindi ka magkaroon ng sakit sa puso. Sakit sa puso ang isang pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga tao. Kapag may sakit ka, mahirap sumaya. If you're seeking happiness, start moving more. It might be tough in the beginning, but once you start experiencing the benefits, there's no going back. Number 3, makipaghalubilo ka sa iba. May mga taong kontento na sa pag-iisa. May mga tao ring hindi kayang mag-isa. Kung hindi mo kayang mag-isa, makipaghalubilo ka sa ibang tao. Minsan kailangan nating kumonekta sa iba, sa pamilya natin, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan. Pag-isipan mo, hindi ba't mas maganda kaagad ang iyong araw kapag nakipag-usap ka sa isang kaibigan o nakatanggap ka ng mapagmahal na mensahe mula sa isang miyembro ng pamilya? Tandaan mo na ang pag-nurture ng relationship ay hindi lamang tungkol sa paggugol ng oras ng magkasama. Ito ay tungkol sa kalidad ng pakikipag-ugnayan. Ang isang malalim at makabuluhang pag-uusap ay mas enriching kaysa sa mga oras ng mababaw na usapan. Sa huli, ang mahalaga, hindi kung ano ang meron tayo sa buhay, ngunit kung sino ang meron tayo sa ating buhay. Number 4, mag-focus ka sa ngayon.
Napakaganda ng sinabi sa Mateo 6:34 tungkol dito. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tiniyak niya sa mga tao doon na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang iisipin nila. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas o hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o problema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya at hindi tayo makapag-focus sa dapat nating gawin kung palagi tayong nagpo-focus sa mga bagay na hindi pa dumating. Engage in mindfulness. Mindfulness can reduce stress and anxiety, improve concentration, and even boost immune function. But beyond these physical benefits, it's a powerful tool for enhancing happiness. Number 5, magpakita ka ng kabaitan. Talagang nakapagpapatibay at nakaaaliw ang isang gawa ng kabaitan. Kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Kasama sa kabaitan ang pagiging interesado sa kapakanan ng iba. Ang interes na ipinakikita sa salita at sa gawa. Ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at paggalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatya. Gaano man kaliit ang nagawa mong kabaitan, sumasaya pa rin ang receiver. Mas lalo na ang giver. It's like a boomerang of positivity. Hindi naman kailangang bonggang kabaitan ang gagawin mo. Okay naman ang simple, basta tunay lang at hindi mabigat sa kalooban ang paggawa mo ng kabaitan. Ugaliing magsagawa ng mga random acts of kindness. Number 6, umiwas ka muna sa social media. Minsan kailangan mo rin mag-unplug. Nabubuhay na tayo ngayon sa digital na panahon kung saan palagi na lang tayong nakatutok sa screen. Bagamat may mga pakinabang ang teknolohiya, mahalaga ring mag-disconnect tayo paminsan-minsan. Ang paggugol ng labis na oras sa gadget ay maaaring mag-trigger ng stress, anxiety, at kalungkutan. Kung uubusin natin ng oras natin sa mga social network o social media, mawawalan tayo ng panahon para sa mahalagang gawain. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-reply kaagad sa mga message. Kasi pagkatapos kong mag-upload, naka-off na ang notifications ko. Kasi may gagawin pa akong iba outside social media. Minsan nagbabasa ako ng libro. Minsan naglalakad ako sa labas. Minsan uupo lang sa tabi, lumalanghap ng preskong hangin. Kaya kahit isang oras lang, mag-unplug ka muna sa digital world. Muling kumonekta sa iyong sarili. Number 7, alagaan mo ang iyong sarili. Gaganda ang iyong kalusugan kung aalagaan mo ang iyong katawan. Paano ba alagaan ang sarili? Magpahinga ka ng sapat. Ninanakaw ng mga gawain at pang-abala sa ngayon ang ating panahon sa pagtulog. Pero napakahalaga nito para sa mabuting kalusugan. Habang natutulog tayo, ang katawan at utak ay nagre-repair. Kaya tumatalas ang ating memorya at gumaganda ang ating mood. Ang tulog ay nagpapalakas ng resistensya at nagsisilbing proteksyon laban sa impeksyon, diabetes, stroke, sakit sa puso, cancer, sobrang katabaan, depresyon, at marahil pati sa Alzheimer's disease. Paano mo masasabing inaalagaan mo yung sarili kung pinupuyat mo ang iyong sarili? Huwag mong pabayaan ang iyong sarili dahil lang sa paghahangad ng kaligayahan. Tandaan mo na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay mahalaga. Number 8, positibong mentalidad. Sa panahon ngayon, nakabi-kabila ang problemang pinagdadaanan ng tao sa pera, hanapbuhay, relasyon, bayan, at marami pang iba. May pagkakataon pa ba para maging positibo? Maaaring isa ka sa may pinagdadaan ng mabigat na suliranin ngayon o may kakilala kang nasa bagsak na sitwasyon. Naniniwala ka ba na wala talagang pangit at wala ring masamang pangyayari? Ang salitang pangit ay wala sa bokabularyo ng Diyos. Nagiging pangit o masama lang ang isang bagay dahil yun ang ibinigay nating pakahulugan. Normal na magalit, mainis, magilty, at maging negative sa mga sitwasyong kagalit-galit at kainis-inis. Ngunit ang mga reaksyong ito ay nangyayari dahil pinili nating ito ang pagganahin sa ating isip. Palaging may kabilang panig ng kabutihan o kagandahan na maaari nating piliin sa gitna ng isang sitwasyong hindi sumasang-ayon sa ating inaasahan. Hindi mahirap gawin ang magdesisyong maging positibo. Ngunit nangangailangan ng sapat na panahon at nangangailangan ng practice upang magawa natin ito. Sabi sa pag-aaral, ang pagiging positibo ay hindi lang nakapagbibigay ng kasiyahan, kundi nakapagpapasigla rin ng katawan
at nakapagbibigay ng higit na pagkakataon para umunlad ang pamumuhay. Cultivating a positive mindset is about more than just thinking happy thoughts. It's about acknowledging the negative but choosing to find the silver lining. It's about replacing self-doubt with self-belief. Number 9, matuto kang bumitaw. Bumitaw ka sa mga bagay na nagpapabigat ng iyong buhay. May panahon sa buhay ko na pinanghahawakan ko ang mga sama ng loob at mga nakaraang pagkakamali na parang mahalagang alaala. Nakaka-drain talaga, both emotionally and mentally. Isang araw, napagtanto ko na ang paghawak sa mga bagay na ito ay parang pagdadala ng mabigat na backpack kahit saan ako magpunta. Ito ay nagpapabagal sa akin na ginagawang mas mahirap ang bawat hakbang ko. Kaya nagdesisyon na akong bumitaw. Pinatawad ko ang mga taong nagkasala sa akin at pinatawad ko ang sarili ko sa sarili kong mga pagkakamali. Hindi ito madali at hindi ito nangyari ng magdamag. Ngunit sulit ang kalayaan at sulit ang gaan na nadama ko pagkatapos. Ang pagbitaw ay makapagpapalaya sa'yo mula sa bigat ng nakaraan na nagbibigay daan sa'yo na sumulong ng may mas magaan na puso at mas malinaw na isip. Number 10, piliin mong sumaya. Alam mo, kung saan ka nakapokus, yun lang din ang makikita mo. Kung ano yung pinipili mo, yun lang din ang ibibigay sa'yo ng buhay. Kaya piliin mong maging masaya. Happiness is a choice. Palagi na natin yung nababasa o naririnig na advice. Happiness is not something that happens to us. It's something we actively choose. Piliin nating mag-focus sa mabubuting bagay. Kahit na ang mga bagay na gusto nating mangyari ay hindi nangyayari. Piliin nating magpasalamat kahit gaano pakaliit ang dumating sa buhay natin. Piliin nating magpakabait kahit napakasama ng mga tao sa paligid natin. Remember, happiness is not a destination. It's a journey. And every step you take in choosing happiness brings you one step closer to living a truly fulfilling life.